Bago natin talakayin ang layunin ng tekstong informatibo, gayon din ang mga elemento, ay nais muli natin bigyang diin bilang pagbabalik-aral na ang tekstong informatibo ay nakatutulong sa atin upang mapalawak ang ating kaalaman. Malaki ang kapakinabangan na nakukuha mula rito. Ang impormasyon ay ang sistematikong pagbubuo, paghahanay at pag-uugnay ng mga ideya upang magkaroon ng malinaw na ugnayan sa pagbabalangkas ng mga kaisipan, ideya, saloobin, katotohanan at mga impormasyon. Ang mga pangunahing impormasyon tulad ng pangalan, edad, tirahan, paaralan, pisikal na kaanyuan, katangian at marami pang iba ay ilan lamang sa maaaring malaman sa atin ng ating kapwa. Tiyak na tumpak ang mga impormasyong ito sa lahat ng pagkakataon. Dapat maihatid sa tao ang mga impormasyon na kailangan niyang malaman upang magamit niya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Karapatan niyang malaman ang mga impormasyon tungkol sa kanyang sarili, pamilya, komunidad at pamayanan. Ang tekstong informatibo ay may layuning maging daluyan ng makatotohanang impormasyon sa mambabasa. Binabaklas nito ang mga di maunawa ang kaisipan sa isang paksa. Objektibo ito kaya limitado lamang ang pagkiling o paglapat ng damdamin ng may akda sa paksa. Ang emosyon, damdamin, saloobin, kaisipan, opinyon, at sarili ng may akda ay maaaring mabigyan ng pagkakataong isiwalat kung nangingibabawan pa rin ito ng samot-saring kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Sa bawat tekstong informatibo na binabasa, kailangan magkaroon ng tamang pagsusuri ang mga mambabasa sa impormasyon sapagkat ito ay nagbibigay ng sensitibong paghahanay ng mga kaisipan na madaling paniwalaan ng mambabasa. Nagtitiwala ang mambabasa sa pagbasa ng ganitong teksto sapagkat batid niyang maraming makatotohanan ang mga impormasyon na makukuha niya rito. Ilan sa mga halimbawa muli ng tekstong informatibo ay ang pahayagan, dyaryo, patalastas at marami pang iba. Kaya naman, dapat isaalang-alang na bawat pagbasa sa isang teksto may makukuhang impormasyon na makatotohanan o maaaring gawa-gawa lamang. Ang pagiging maingat ang isa sa mga katangiang dapat taglayin ng isang mambabasa. Kailangan ng katibayan o ebidensya upang maging makatotohanan ang isang impormasyon. Ang mga ito ay makatutulong at makapagbibigay liwanag sa bawat individual na masagot ang ilang mga katanungan sa kanilang isipan. Layunin ng isang tekstong informatibo na alisin at bigyang linaw ang katanungan, agam-agam o pag-aalinlangan na bumabalot sa isipan ng bumabasa hinggil sa paksang tinatalakay. Ang mga ito ay nangangailangan ng katumpakan o katiyakan ng mga impormasyon. Kaya nga, narito ang mga elemento ng tekstong informatibo. Kung ang tekstong naratibo ay may elementong kinabibilangan ng tauhan, tagpuan, suliranin at mahalagang pangyayari tulad ng simula, kasukdulan, kalakasan at wakas, ang tekstong informatibo ay mayroon ding mga elemento. Una ay ang tinatawag na layunin ng may akda. Maaaring magkakaiba-iba ang layunin ng may akda sa pagsulat niya ng isang tekstong informatibo. Maaaring layunin niyang mapalawak ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo, magsaliksik at mailahad ang mga yugto sa buhay ng iba't ibang uri ng insekto, hayop at iba pang nabubuhay, at iba pa. Gayunpaman, anuman ang layunin ay mapapansing, kaugnay ito lagi ng pagbibigay ng paglalahad ng isang impormasyon. Kaya nga, maaaring magkaiba-iba ang layunin ng may akda sa pagsulat niya ng isang tekstong informatibo. Ikalawa ay yung tinatawag nating pangunahing ideya. Di tulad ng tekstong naratibo na hindi agad inihahayag ng manunulat ang mga mangyayari upang maipaabot o mapaabot ang interes ng mambabasa sa kasukdulan ng akda. Sa tekstong informatibo naman ay dagli ang inilalahad ang mga pangunahing ideya sa mambabasa. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi
Tinatawag din itong organizational markers na makatutulong upang agad na makita at malaman ng mababasa ang pangunahing ideya ng babasahin. Kung gayon, dagli ang inilalahad ang mga pangunahing ideya sa mambabasa. Nagagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi. May tinatawag din tayong pantulong na kaisipan. Mahalaga rin ang paglalagay ng angkop ng mga pantulong na kaisipan o detalye upang makatulong mabuo sa isipan ng mambabasa ang pangunahing ideya ang nais niyang matanim o maiwan sa mga mambabasa. Estilo sa pagsulat ang isa sa elemento ng tekstong impormatibo. Mga estilo sa pagsulat, kagamitan, sangguniang magtatampok sa mga bagay na binibigyang diin. Makatutulong ito sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa binabasang tekstong impormatibo. Ang paggamit ng mga estilo o kagamitan, sangguniang magbibigay diin sa mahalagang bahagi tulad ng paggamit ng nakalarawang presentasyon. Makatutulong ang paggamit ng mga larawang guhit, diagram, chart, talahanayan, timeline at iba pa upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mambabasa sa mga tekstong informatibo. Gayon din ang pagbibigay diin sa mahalagang salita sa teksto. Nagagamit dito ang mga estilong tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakalihis, nakasalungguhit o nalagyan ng panipi upang higit na madaling makita o mapansin ang mga salitang binibigyang diin ng babasahin. Ang pagsulat ng mga talasanggunian, karaniwang inilalagay ng mga manunulat ng tekstong informatibo ang mga aklat, kagamitan at iba pang sangguniang ginagamit upang higit na mabigyang diin ang katotohanang naging basehan ng mga impormasyong taglay nito. Nais nating matiyak na naunawaan natin ang ating talakayan ukol sa tekstong informatibo. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa at pagsusulat ng tekstong informatibo sa inyong palagay? Ano-anong paraan ang magagamit ang mga kaalamang na ihahatid ng ganitong uri ng teksto? Ano-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tekstong nagbibigay impormasyon? Bakit mahalagang maging makatotohanan ang tekstong nagbibigay ng impormasyon? Bago tayo magpatuloy sa mga gawaing pasulat, ay nais muna natin bilang karagdagang pagdidiin na tandaan. Kailangang isaalang-alang ang ilang sukatan upang maging informatibo ang isang teksto. Sa pagkuha ng datos mula sa tekstong informatibo, napakahalagang malaman kung sino ang may akda. Gayon din, mahalaga na sa pagkuha ng tekstong informatibo, tingnan natin kung ang taong pinanggalingan ng isang impormasyon o datos ay mapagkakatiwalaan upang malaman kung mga ito ay konkreto, tiyak, tama, at makabuluhan. Siyempre, kung mapagkakatiwalaan, ay may pagsasaalang-alang tayo sa pagiging totoo nito. Napakahalaga ng kredibilidad ng may akda sa pagkakataong ito. Mahalaga ring matukoy at masuri ang dahilan o layunin ng may akda sa pagbabahagi ng impormasyon. Meron bang nais isiwalat na katotohanan ang may akda sa tekstong binasa? Kailangan din suriin ang teksto. Suriin kung ang teksto ay isang opinyon at may kinikilingan. Kailangan dokumentado ang teksto upang maging mas mabisa ito at kung ito ba ay napapanahon. Gayon din, dapat sa pangangalap ng mga impormasyon, kailangan tukuyin kung anong uri ng impormasyon o datos
ang kailangan. Narito ang ilang mga gabay sa pagsusuri ng ilang teksto. Katulad ng nabanggit natin kanina, mapagkakatiwalaan ba ang may akda o tagapaglathala? Makatotohanan ba ang mga impormasyon o datos? Napapanahon ba ang mga impormasyong inilahad? Upang maging mabisa ang pagkalap ng mga impormasyon, mainam na isaalang-alang ang iba't ibang paraan sa paghango ng datos na makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman. Narito ang gawain para sa uri ng tekstong ito. Sumulat ng halimbawa ng tekstong impormatibo sa pamamagitan ng sanaysay. Hindi lamang sa sarili mo ang pagbabatayan ng datos, sa halip kailangang magbasa at magsaliksik upang mapaunlad ang tekstong isusulat. Pumili ng isa sa mga paksa, alinman sa nakalahad. Narito naman ang batayan sa pagmamarka. Marami na naman tayong natutuhan ukol sa tekstong informatibo at sa susunod ay talakayin muli naman natin ang iba pang uri ng teksto. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mabuhay.